Abba Father, Lord Jesus and Holy Spirit, we are uh, excited again, Lord, to Yes, receive Lord. your revelation, your word, your instruction. Mm. Palain po yung bawat sa amin, Panginoon, sa inyong mensahe through your servant, O God. Bigyan mo po kami ng kakayahan na ma-discern ang inyong mga plano na isip Yes, Lord. sa mga salita mo sapagkat sa mga salita mo doon kami po ay nagkakaroon ng patuloy na pagpapala na matagpuan ng katotohanan ng iyong salita at mamuhay sang-ayon po sa iyong mga salita. Be with us, Abba Father, and give us, O Lord, yung patuloy po na joy to receive your instruction, your words, even po yung mga hamon ng mga salita mo at maging yung mga pangako ng iyong salita ay mangyari po, maranasan, lakaran po ng bawat isa. Yes, Lord. At bigyan mo po kami ng uh, maayos po na internet connection upang Yes, Lord. marinig namin mabuti, makita namin ang iyong mga mensahe sa araw po na ito. Salamat po sa aming mga kapatid na patuloy po na sa ganitong pagkakataon ay pagkakabit kami sa ministeryo po ng Mm. Daybreak po. This is our Mm. prayer in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, sige Amen. po. Share ko lang po yung ating devotion for today. Dito. Yan. Right. Okay, sige po. Yung ating pong devo po ngayon ay may title po na If You Had Known. No? If You Had Known uh, by Oswald Chambers. So let me just read po yung devo and then out of this devo, tingnan natin kung ano po um, uh, mga principles regarding sa devo po nito. Right. So sa Luke 19:42, sabi po dyan, if you had known in this day your day, the things that make for your peace, but no, they are hidden from your eyes. Luke 19:42. So, kung background dito ay ito pong storya ng Jesus entered Jerusalem triumphantly and the city was stirred to its very foundations, but a strange God was there, no? The pride of the Pharisees. It was a God that seemed religious and upright, but Jesus compared it to whitewashed tombs, which indeed appear beautifully outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Ito sa Matthew 23:27. So ang tanong, what is it that blinds you to the peace of God in this your day? Do you have a strange God, not a disgusting monster, but perhaps an unholy nature that controls your life? More than once, God has brought me face to face with a strange God in my life, and I knew that I should have given it up, but I didn't do it. I got through the crisis, but the skin of my teeth, only to find myself still under the control of that strange God. I am blind to the very things that make for my own peace. It is a shocking thing that we can be in the exact place where the Spirit of God should be having his completely unhindered way with us. And yet we only make matters worse, increasing our blame in God's eyes. If you have known, God's word here cut directly to the heart with the tears of Jesus behind them. This word simply responsibility for our own faults. God hold us accountable for what we refuse to see or are unable to see because of our sin. Excuse me. And now they are hidden from your eyes because you have never completely yielded your nature to Him. Oh, the deep, unending sadness for what might have been.
God never again opens the doors that have been closed. He opens other doors, but he reminds us that there are doors which we have shut doors which have no need to be shut. Never be afraid when God brings back your past. Let your memory have its way with you. It is a minister of God bringing its rebuke and sorrow to you. God will turn what might have been into a wonderful lesson of growth for the future. Wisdom from Oswald. We are apt to think that everything that happens to us is to be turned into useful teaching. It is to be turned into something better than teaching, into character. We shall find that the sphere God brings us into are not meant to teach us something, but to make us something. So as Jesus looked over Jerusalem, ito po yung background ng ating pong debo po ngayon at yung ating text. His heart was heavy. The people he came to save had missed their moment of visitation. They longed for peace but rejected the very one who could give it. Instead of embracing him, they clung to their own expectations, their own ideas of how life should unfold. Today, we will examine three key lessons from Jesus' lament over Jerusalem from this devil. Okay, ito po yung mga principles. Number one is spiritual blindness, missed opportunities, and the path to true peace. Spiritual blindness, seeing but not perceiving. So nakita po ng mga tao ng Jerusalem sa ating binasa po kanina, yung background ng ating binasang text, si Jesus, no? Ngunit hindi nila nakilala kung sino talaga siya. Nakita lang, pero sino ba ito si Jesus para sa kanila? Ang kanilang mga inaasahan po sa isang political na mesyas ay nagbulag sa kanila sa katotohanan ng misyon ni Kristo. So akala po ng mga tao po noon, kung si Jesus ay isang king, warriors, deliverer, freedom fighter, para po sa kanilang political na kalalagayan at that time. Sapagkat alam naman po natin, during that time, ang Roman empires ay sinisikil ang mga tao po doon. So, they ask or they need somebody to free them from political freedom. At akala nila si Jesus as their Messiah, siyang magpapalaya doon sa kanilang sariling kaisipan. No? Kaya po meron tinatawag na spiritual blindness. Nakikita nila pero hindi nila alam kung ano ang talagang katotohanan ng misyon ni Kristo. Akala nila ay pagpapalaya sa kanilang physical na kalalagayan, but hindi po spiritual na pagpapalaya ang gusto ng Panginoon sa kanilang buhay. Ano ang pumipigil sa atin? Ito ang tanong na makita ng malinaw ang Diyos. Ito ba ay pagmamataas, pagkagambala, kasalanan o sarili nating mga idea? Na minsan, tinitingnan natin ang Diyos in our own terms, in our own understanding na ang Diyos ay dapat, ang Diyos ay ganito, ganyan. Ngunit, hindi ito ang dapat natin tingnan, kundi ang tingnan natin ay kung ano ang kaisipan ng Diyos para po sa atin. So, mas magandang tingnan natin kung ano kaisipan ng Diyos sa atin kaysa kung ano ang kaisipan natin tungkol sa Diyos. Alam ng mga Pariseyo ang kasulatan, yun po yung mga tao po noon, mga taong religious people, religious leaders. Alam po nila ang kasulatan. They are expert, no? Sabi nga natin, the law ng kasulatan. Ngunit ang kanilang mga puso ay matigas. Okay. Tayo rin po ay nakakabasa ng salita ng Diyos, ngunit hindi natin
naiintindihan kung ano ang kanyang sinasabi po sa atin. So the tragedy of Jerusalem was not just that they missed Jesus. It was that their blindness lead to destruction. The refusal to see what God was doing didn't just cause them peace, it lead to suffering. So ano po ang aral nito sa atin? Gayun din kapag binabaliwala natin po ang plano, pagtulak ng Diyos o naisin ng Diyos sa atin, kapag hindi natin pinapansin ang kanyang patnubay, paggabay, panguna, nakakaligtaan natin ang malalim na kapayapaan na niyang ibigay. Malawa, miss opportunities, ano po, ignoring God's visitation. Pinapahiwatig ng mga salita ni Jesus na ang Jerusalem po ay may espesipikong sandali, isang banal na pagkakataon na makilala ang Mesyas. Ganda, no? Ang Son of God ay nagbisita sa Jerusalem, sa mga tao noon, no? One time lang yun, one time. Pero na-miss nila yung talagang ah, pagkakataon na makabisita ang Mesyas sa kanilang buhay. Nakita nila ang kanyang mga himala, narinig ang kanyang mga turo, ngunit tinanggihan nila siya. Nakakalungkot. Eh, isang magandang pagkakataon during that time, can you imagine? No, bumisita ang anak ng Diyos sa kanila, flesh and blood. Pero nakita nila yung himala, yan, nakita nila yung mga kapangyarang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Pero nakakalungkot, tinanggihan pa rin nila si Jesus, the Son of God, na kanilang tagapagligtas. So, like missing an important appointment na to, some moments in life do not come again. Sabi nga nila, ang mga pagkakataon ay minsan lang kumakatok sa pintuan natin. So, anong sa atin, meron bang mga na-miss tayong important appointment sa buhay natin na dapat nating pinansin, binagyan ng pagpapahalaga, no, na pinalagpas natin. Kaya na-miss natin yung opportunities na binibigay po sa atin. So, are we so busy or distracted that we fail to recognize when God is calling us deeper? No? So, God is speaking through His Word, through circumstances, and through the Holy Spirit. But are we paying attention? Alam naman natin ang banal na Espiritu, kanyang salita ay kumikilos, ibang pagkakataon sa tao, sitwasyon, o mga bagay-bagay. So, are we paying attention? Now, number 3 and last, the path to true peace. Okay? Ang mga tao ng Jerusalem ay nagnanais ng kapayapaan. Ngunit, hinangad nila ito sa kapangyarihang pampolitikal at panlabas na pagbabago kaysa kay Kristo. So, hinahanap lang nila kung naghahanap sila ng political leader at nakita nila si Jesus, tama nila ang kanilang political leader na magbibigay ng kapayapaan sa kanilang political na kalalagayan. Pero hindi nila nakita na si Jesus mas higit sa panlabas na kapayapaan na binibigay kundi pagbabago po kay Kristo. Pinapaalala po sa atin ni Jesus na ang tunay po na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagbabago ng mga pangyayari kundi sa pagsuko po sa ating Diyos. Kaya maraming naghahanap ng kapayapaan sa kayamanan, relasyon o tagumpay. Ngunit ang pangmatagalang kapayapaan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Amen? Everlasting, forever. Yung sabi nga natin na peace ay hindi natin makikita yan sa anumang mga bagay sa mundo sapagkat lahat naman sa mundong ito ay temporary. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon Kristo,
Yun, yung kapayapang ibinibigay mo sa atin po ay eternal. So, ano po ang aral sa atin? Sa halip na hilingin sa Diyos na iayon sa ating mga plano, dapat natin iayon ang ating sarili sa kanyang kalooban. Amen? So, thy will be done, sabi niya sa the Lord's Prayer, and as it is in heaven. So, kanyang plano, ang siyang ating makita, ang siyang ating lakaran, ang kanyang kalooban, ang siyang umayon, no po, umayon sa ating mga plano po sa ating buhay. So, ang pagluha ni Jesus sa Jerusalem ay dapat magsilbing babala, no? Warning, sabi nga nila, warning. Huwag tayong masyadong madala sa ating sariling mga pagnanasa na hindi natin nakikita ang gawain ng Diyos sa ating buhay. No? At isa itong pagpapaalala, gentle reminder. So, tanong sa atin, anong mga distractions ang pumipigil sa atin na makilala ang presensya ng Diyos? So, nais ko pong makita po ninyo ito, mga road warning signs yan. Kayo mga driver, alam niyo siguro itong mga road warning signs, yan dami po yan, ano po. Sabi po dyan, the ignored road sign. Imagine a driver, kung kayo po yung driver, speeding down a road where there are multiple warning signs. Tawag dyan, bridge out ahead, turn back now, danger, road ends, etc. etc. Pag in-ignore mo po yan, siguradong yung mga babala ng mga road warnings ay tiyak na magkakaroon ng hindi magandang epekto po sa atin. So, in the same manner, yan po yung pinapaalala ng ating devotion po ngayon. May mga warnings, babala sa ating mga buhay, and we have to, uh, ano po yun, bigyan natin ng pansin, no, sa mga warnings, gentle reminders sa ating pamilya. Okay, so tayo po ay manalangin. Pwede po kayong mag-unmute na po at sabay-sabay po tayo sa prayer of declaration, no? Batay dito po sa ating devotion. Sige po, pwede po tayo mag-unmute lahat at sabay-sabay po tayo dito po sa ating prayer of declaration. Okay, ready? 1, 2, 3. Lord, Lord, open my open my eyes eyes to eyes to see see what what you are you are doing doing in in my my in my life. 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 Help Help me Help me to to me to recognize recognize your recognize your your voice and 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 not 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 be 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 blinded blinded by my blinded by own my in my own own plans or plans plans or expectations. or expectations. I don't expectations. want to I don't miss I want don't the want to to miss the peace miss you the have peace for peace you me. have for you me have I'm too because for me I am distracted because too I or am too unwilling distracted to distracted listen. or or unwilling Teach to unwilling to me to listen. listen. trust you Teach fully me to trust and you Trust embrace you your fully fully presence and to and embrace your embrace your in presence presence every in in moment. every every moment. moment. Amen. 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 Thank you for Amen. letting me share. God bless po. Amen, amen, amen. Wow, so powerful, so impactful, punong-puno. We can relate. We are able to relate, di po ba, sa atin pong mga narinig ngayon. And praise God na nandito tayo and we did not miss the opportunity. Diba? Sabi nga doon sa sharing kanina, number 2 po yata yun na lesson, yung mga missed opportunities, ayan. At na hindi po tayo sumunod sa pagdidistract ng kaaway sa atin upang hindi tayo makarating sa platform na ito, sa oras na ito, pa hindi tayo maka-join dahil napakahalaga pala ng atin pong malalaman at maririnig. At kung wala po tayo dito, we would have missed the opportunity. It doesn't come back. It doesn't come again. At praise God po na binigyan po tayo ng leading guidance ng Holy Spirit upang tayo nga po ay mag-obey at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. So maraming salamat po, Pastor Edric. And with that in that spirit po, with that in heart and in mind, tayo po ngayon ay
dadako sa atin pong panalanginan, sa atin pong prayer blast. At ito po yung pagkakataon. Again, let us not miss this opportunity to exercise and to demonstrate our God-given itong task na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang manalangin at to pray and intercede on behalf of those who are needing prayers. So, unahin na po natin yung mga kapatid natin na mayroon pong karamdaman. Andyan po sa ating prayer list, sa ating screen, makikita natin yung kanilang mga pangalan. So, pwede pong basahin natin isa-isa. And then, if we know of anyone po pala dito po sa ating prayer list, if we know of anyone na magaling na at natanggap na nila yung healing na atin pong ipinapanalangin, please let us know para po ma-update natin ito pong ating prayer list. Okay, praise God po at umiikli. Ibig sabihin, God has been answering our prayers na yung mga ibang mga kapatid natin, dati pinapanalangin natin, ngayon ay magaling na sila. They are fully healed, they are fully recovered, and answered prayers na po tayo para sa kanila. So, and if there's anyone po na may alam natin na mayroong karamdaman at nais po nating isama sa ating prayer list, just let us know din po para po maisama natin sila sa prayer natin. Or you can just put on the chat box, type nyo po if you cannot unmute yourself para po isama natin. Ay to, meron na pong request sa ating chat box from Pastor Jenny Lynn. Pakisama din po ako sa prayer kasi po medyo na ina-atake siguro ito ako ng aking hika. Ayun. Okay, so isama po natin si Pastor Jenny Lane sa ating pong prayers for her asthma attack. At ganun din si Sister Leia. I think yung kapatid po ni Pastor Dave, dinala po sa hospital, I think kahapon, kagabi. Yeah, I think it was yesterday sa ER, sa emergency sa hospital. I think she was suffering from dizziness at yung kanya daw pong blood pressure ay mataas ang reading at nanghihina. So let us also declare healing for Sister Leia, ang kapatid po ni Pastor Dave. At sige, meron pa po yata tayong mga okay. From Sister Ophel, please include my brother in heart problem. Okay. Brother po ni Sister Ophel, I think ang pangalan, Lan Alan, nandyan po sa chat box for heart problem. Okay? And then, meron din pong, may praise report po tayo. Praise God. Galing po kay Sister Annalisa. Wow! Welcome back. Welcome home, Sister Annalisa. Praise God po. You're able to join us. Tunay na napakabuti ng Panginoon at muli po ay nakasama namin kayo. So meron pong praise report si Sister Annalisa, successful for baby Gio. Successful ang kanyang operation. Thanks God dahil ang bill sa hospital 300K pero naging zero. Wow, praise God. Thanks po sa prayers. Glory to God. Oo nga naman. Talagang ang ating Panginoon, talagang he never fails to amaze us, diba? He never fails to surprise us, and He is a God who can do all possibilities. Walang imposible sa ating Panginoon. So maraming salamat Sister Annalisa for sharing that. Brother-in-law pala ni Sister Ophel daw po.
sa Alan ang kanyang pangalan for his heart condition. So isama din po natin. And then meron din pong prayer request from Sister Lydia. Ayan, for her apo, Chloe. Yan, ang pangalan, Chloe. 7th birthday po niya bukas. Oh, praise God. So, it's a milestone. Isama po natin sa prayers for celebrating the life of Chloe, yung apo po ni Sister Lydia for her birthday tomorrow. Yan. So, okay. Yung pastor Meron ano po, Sister Pinet, Yes po. hindi niyo po nabasa yung chat ko. Ay, meron pa po ba? Wait lang po. Nakakaligtaan. Wait Si lang. Pastor Robert po, complete Okay. healing. May malat pa rin o, tsaka yung sipon, ubo. Pastor Robert Okay. Parcasio. Thank you po. Opo. Sige po. So, oo nga, kasama natin si Pastor Robert nung April 1, pero talagang ipinag-pray nga din po natin siya dahil bagaman masama yung pakiramdam niya ay nag-lead pa din po siya. So, patuloy po natin siyang isama sa ating panalangin. And meron po tayong update from Brother Raboni. Si Sister Edeline daw po ay okay na. So, wow, praise God. So, ayan po, yan po yung ating mga gustong marinig din na ang God is truly answering our prayers. Sa mga ganitong mga praise report ay pwede na po nating i-declare and ipagpasalamat sa ating Panginoon ang ginawa niyang pagpapagaling sa atin pong mga kapatid na ating ipinapanalangin. Okay, so meron pa po ba? Medyo, okay, sige po. We don't want to miss anything sa atin pong chat box. So, isang pasada po ulit na narinig niya yung name. Oh, praise God. Okay. Si Brother Mike, okay na rin po. Wow, praise God. Ayan, nakpo, dumarating ang ating pong mga praise reports and mga answered prayers. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. Amen, Kaya amen. Thank you, Lord. ito pong ministry, prayer ministry natin, intercessory prayer ministry dito po sa Daybreak Global ay talagang we have seen and we have experienced and we have talagang na-prove po natin na ang ating Panginoon ay tunay na kumikilos at tunay na sumasagot sa ating pong mga panalangin. And this is truly a testimony na indeed there is power in prayer. Lalo po kung tayo ay nagsama-sama sa atin pong panalanginan. Okay na din po si Brother Joe. Ayan, praise report din from Sister Babes. Praise God. Ayan, nako, napakadami po nating mga ipagpapasalamat sa atin pong Panginoon sa Our God umaga is a ito. working God. Praise God. Amen, amen, amen. Okay, so sige po, with that note, tayo pong lahat, I am encouraging everyone to unmute, open our microphones, at sama-sama po nating i-declare ang kabutihan ng ating Panginoon, pagpasalamat sa Kanya, ang mga bagay na Kanyang patuloy na ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin at sa ating mga kapatid na kasama sa ating mga panalangin araw-araw. So, and then ipagpatuloy po natin silang ipanalangin, yung mga may sakit pa, and even among us, meron din po tayong mga karamdaman, nagjo-join tayo, and we come because we are seeking God's healing and God's divine intervention sa buhay natin. Hindi man po sa physical, kundi sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Okay? So, sige Sister po. Pinet, Sister Yes po. Pinet, Yes, Nanay. please Go ahead. continue praying for me kasi I have just been from the hospital again yesterday
due to my uncontrolled sugar and hypertension. And my allergies are already okay. I thank God for that. Yung allergies are already treated, and another I had to undergo another laboratory, X-ray, and so many other tests. The doctor required me to do, so that we can, sabi niya, we can address your uncontrolled blood sugar and hypertension. Okay. At saka yung kidney daw, yung kidney. Sabi niya ay baka ipinapaliwanag niya na parang stage 3 na ako doon sa creatinine. So beware, sabi niya, beware, we have to look after that. So please continue praying for me. Thank you. Amen. Okay. Ayan po, very specific po yung prayer request ni Nanay Conchita. So, again, mga kapatid, when we pray, that's why we want to know as many details as possible sa atin po mga ipinapanalangin. So, we know how to target our prayers. Alam natin, specific yung ating mga prayers, at we know how to target them and we know how to pray. And so, ayan po yung ating, yung narinig natin, yung prayer request ng ating kapatid, isama po natin sa ating panalangin. Okay, so kung wala na po, let us now unmute and let us blast the heavens. Sama-sama po tayo, sabay-sabay, sa atin pong 1-minute prayer blast for prayers for healing para po sa ating mga kapatid na may karamdaman. Ngayon na po. Our most gracious Heavenly Hallelujah. Father, Yes, Lord, Father God. We declare you are Jehovah Rapha. Today, April 3. April 3, anyone celebrating their birthdays po? Para maisama po namin kayo sa panalangin at ma-bless po kayo. Or wedding anniversary? Anyone? Wala po yata. Okay, so sige po, Pastor Edric. Thank you po. Sige po. At tayo po ay patuloy po ng lumapit sa trono ng ating Diyos, sa ating panalangin. Let's pray. Heavenly Father, thank you po for the gift of new day and new life. Yes. I praise you for your love, mercy, and faithfulness that are new every morning po. As we step into this day, the whole day, oh God, we ask for your guidance, wisdom, and strength in all that we do. Fill our hearts with your peace and our mind with your truth. Kala ko siya yun. Sorry. Help us to walk in love, grace, and humility, reflecting Christ in our words and actions. Keep us, O Lord, from temptation, protect us from harm, and lead us in the path of your righteousness, holiness, and biblical truth. Yes, O God, Lord. whatever challenges we may face today, remind us that you are with us, O Lord, that you are with us, that you are our refuge and strength. We trust you with all our plans, our worries, and our dreams. Let your will be done, O Lord. Let your will be Yes, done in Father our God. life, Yes, Lord. in our family, in our ministry. Hallelujah. We surrender this day to you. Lord, may it be filled with joy, purpose, and a deep awareness of your presence, O God. Heavenly Father, you have given us every opportunity to know you, just like our devotion for today, to walk in your truth and to experience your peace. Yet so often, Lord, we are blind to your presence and deaf to your calling. So God, for Jesus and the Holy Spirit, soften our heart so that we may recognize the warnings you gave and Yes. respond with obedience and love.
Yes, May Lord. we never miss, O Lord, may we never miss the blessings Yes, of your Lord. presence because of our stubbornness or distractions. Yes. O Abba Father, Lord Jesus, as you lament over Jerusalem, your heart broke for those who refuse to see their salvation Yes. before them. So God, Lord Jesus and Holy Spirit, let our hearts be open to you today. Draw us closer to you so that we may not look back in regret, but forward in faith. Guide us to walk in your will, embracing the peace and redemption you so freely offer. This is our prayer. This is our declaration. In Jesus' name we pray. Brothers and sisters in Christ, may the Lord bless you and keep you. May his face shine upon you and give you peace. May your eyes be open to his truth, your heart receptive to his love, and your steps guided by his wisdom. Go Yes. forth in the assurance that you are known, loved, and called by him. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 We receive. Thank Amen.